did not kill your sister. Nag-away kayo, hinila mo siya, hinila rin niya yung sarili niya palayo sa'yo, at hindi mo kontrol yun. Jessica's actions, her decisions, were her own, not yours. Yung nararamdaman mo, that's grief. Dahil mahal mo siya. Mahal mo si Jessica. Opo, Dok. Mahal ko si Jessica. Mahal ko siya. Kapatid ko siya eh. Ate niya ako, pero dapat pinoprotektahan ko siya eh. Hindi ko dapat siya inaway, pero anong ginawa ko, Dok? Hindi ko siya pinotektahan. Napabayaan ko siya, Dok. Napabayaan ko si Jessica. Eh, dahil doon wala na. Wala na siya. Wala na yung kapatid ko. Wala Velma, ano palang sabi ng doktor? Yung initial findings ni Doc Darla, masyado daw malalim yung guilt ni Colleen. Sinisisi niya yung sarili niya sa nangyari kay Jessica, kahit wala naman siyang kasalanan. Colleen is going through what we call complicated grief. So, hindi lang siya nagluluksa, sinisisi rin niya yung sarili niya. Pagka ganito ang grief, it becomes punishment. Pinarurusahan niya yung sarili niya. She keeps replaying what happened, thinking na sana may nagawa siya to prevent it. Maraming mga what-ifs. Pero yung totoo, wala naman talaga siyang control sa nangyari. Nay, ano po bang pwede natin gawin? Kailangan nating palagi paalala sa kanya na wala siyang kasalanan sa nangyari. Iparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa at marami nagmamahal sa kanya. Bantayan niyo siya lagi, pero huwag niyo rin namang higpitan. Let her feel safe, not trapped. Okay? Pwede niyo rin siyang i-encourage na magkwento, pero huwag niyo rin namang pwersahin. Pwede niyo rin siyang tabihan. Kahit hindi niyo siya kausapin, malaking bagay na yon sa kanya. Salamat, Doc. Sure. We'll have another session. Pero pag may napansin kayong iba sa mga normal niyang kinikilos, tawagan niyo agad ako, Or dali niyo agad sa ospital. Kailangan magsama-sama tayong lahat para kay Colleen. Ako po, gagawa ko ng schedule. Magsalit-salit tayo ng pagbantay kay Queen. Ako na muna ngayon. Hindi mo na ako mapasok sa office, ma.